Nagsimula ang lahat sa pagbabalik ni Goku sa Earth pagkatapos ng mga kaganapan sa kanyang pagsasanay sa Yard Rat. Isang kakaibang portal ang lumitaw sa bubong ng kanyang spaceship na kinaladkad siya papasok bago niya maisip kung paano ilalayo ang spaceship palayo. Na naging dahilan upang maranasan niya ang isang kakaiba at hindi komportable na paglalakbay sa isang dimensional na lagusan na sa kalaunan ay nagawa niyang takasan. Ang kanyang spaceship ay bumagsak sa baybayin ng isang lungsod, at mabilis na lumabas si Goku upang tingnan kung saan siya nakarating. Noong una, nabalisa si Goku sa nangyari, ngunit natahimik siya nang makitang nasa Earth pa rin siya, o hindi bababa sa iyon ang una niyang pinaniniwalaan. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto niya na iba ang pakiramdam ng kapaligiran at ang mga kalapit na lugar ay mukhang walang katulad sa anumang alam niya. Bakit parang kakaiba ang lahat? Habang iniisip iyon ni Goku, nagpasya siyang lumipad sa mga lungsod upang makita kung makikilala niya ang alinman sa mga ito. Ngunit ang lahat ng mga gusaling na datnan niya ay tila hindi karaniwan. Higit pa rito, hindi niya maramdaman ang enerhiya ng sinuman sa kanyang mga kaibigan na talagang hindi normal. Dahil dito, napag-isip-isip niyang wala siya sa kanyang tahanan, ngunit sa ibang lugar. Siyempre, ang kanyang pagdating ay hindi napapansin. Habang nakatanggap ang team ni Cecil ng impormasyon tungkol sa isang lalaking lumilipad sa kalangitan. Isa na wala silang naunang record, nagtaas ito ng maraming katanungan para sa lahat ng mga nakakaalam ng sitwasyon. Lalo na dahil kamakailan lang ay dumaan sila sa pagtataksil at massacre ni Omni-Man. Kaya, wala silang ideya kung ang estranghero na ito ay maaaring isang banta o maaaring isang kakampi. Malinaw na hindi nila kayang balewalain ito, kaya nagpasya si Cecil na subukan si Goku sa pamamagitan ng pagpapadala ng isa sa kanyang pinakamalakas na bayani upang harangin siya. Walang iba kundi ang mismong The Immortal. Dahil doon, mabilis na napansin ni Goku ang isang kakaibang presensya na patungo sa kanyang daraanan na iiba sa mga ordinaryong tao sa mga lungsod. Bago natin ipagpatuloy, maaari kang mag-subscribe sa channel na ito upang maging updated ka sa mga susunod na videong ating ipalalabas. Nang dumating si The Immortal sa kinaroroonan ni Goku, masinsinang nakatingin sa kanya, sinisigurado na hindi siya gagawa ng anumang kahina-hinalang galaw. Mukhang hindi ka taga dito, kaya minsan lang ako magtatanong, sino ka ba, at bakit ka lumilipad sa paligid ng mga lungsod na ito? Si Goku ay tumingin kay The Immortal na may nalilitong ekspresyon, hindi maintindihan kung bakit siya ay tinutugunan ng ganoong puot. Hoy, relax, nagpakita lang ako dito nang wala sa oras at sinusubukang malaman kung nasaan ako. Sinasabi mo ba sa akin na hindi ka taga-Earth? Well, technically hindi ako taga-Earth pero sa tingin ko hindi lang iyon. Bago pa niya matapos ang pagsasalita, bahagyang ikinuyom ni The Immortal ang kanyang kamao nang marinig ang pag-amin ni Goku. Dahil mayroon siyang masamang alaala sa mga nilalang mula sa ibang mga planeta, lalo na pagkatapos ng nangyari kay Omni-Man. Nang walang babala, si The Immortal ay sumugod kay Goku para atakihin siya, ayaw niyang ipagsapalaran na bigyan ng pagkakataon ang isa pang dayuhan na unang umatake, hindi na ulit. Nagulat si Goku sa biglaang pag-atake, ngunit hindi siya nagdalawang isip na harangin ito gamit ang isang kamay. Ang impact ay nagdulot ng bahagyang bugso ng hangin, ngunit hindi nagpakita ng senyales ng pag-atres si The Immortal. Hoy, teka, bakit mo ako inaatake nang wala sa oras? Hindi na ako gagawa ng parehong pagkakamali, kung sa ibang lugar ka nang galing, mas mabuting umalis ka na o dito na lang kita tatapusin. Nagulat si The Immortal sa lakas ni Goku dahil walang kahirap-hirap na pinigilan ni Goku ang kanyang suntok. Ngunit iyon ay nagbigay lamang sa kanya ng higit na dahilan upang makitang mapanganib si Goku. Patuloy na inatake ni The Immortal si Goku sa himpapawid ng buong lakas, determinadong matamaan. Hindi talaga maintindihan ni Goku kung bakit siya inaatake, kaya umiwas na lang siya sa mga suntok. Samantala, ang team ni Cecil ay nanunood sa labanan. Isinantabi ang katotohanan na si The Immortal ay walang ingat na nagpasimula ng labanan. Nakatuon si Cecil sa katotohanang mukhang mas malakas si Goku kaysa kay The Immortal.
Hindi iyon nagbigay ng kapayapaan ng isip kay Cecil, kaya, mabilis niyang naisip na magpadala ng reinforcement kung sakaling mawala ang sitwasyon. Wala tayong choice, makipag-ugnayan kay Invincible para makapunta rin tayo doon. Samantala, nagpatuloy ang laban sa himpapawid na si The Immortal ay nabalisa pa rin sa presensya ni Goku at sa katotohanang hindi siya makatama ng kahit isang suntok sa kabila ng paggamit ng lahat ng kanyang lakas. Sa kalaunan, nagpasya si Goku na hawakan ang mga braso ni The Immortal upang pigilan siya at umaasa na masasabi niya ang mga bagay-bagay. Natigilan si The Immortal sa sobrang lakas ni Goku dahil sa sandaling naipit siya, hindi na siya makagalaw. Tingnan mo, ayokong makipagtalo sa'yo, naliligaw lang ako at naghahanap ng kasagutan, maaari ba nating pag-usapan ito tulad ng mga sibilisadong tao? Binitawan ni Goku ang mga braso ni The Immortal para ipakitang totoo ang kanyang intensyon. Nadismaya si The Immortal sa maliwanag na pagwawalang bahala ni Goku sa kanyang mga pag-atake, na paatras ng ilang metro sa himpapawid, tinitigan siya, sinusubukang tingnan kung may anumang pahiwatig ng masamang intensyon. Ang tanging nakikita niya kay Goku ay kalmado, maging ang pag-usisa. Anong klaseng nilalang ka, hindi ka tulad ng mga Viltrumites. Ngunit ang iyong lakas ay kahanga-hanga, saan ka ba talaga nanggaling? Bahagyang ngumiti si Goku. Ako si Goku, isang saya na lumaki sa Earth at maniwala ka sa akin kapag sinabi ko wala akong masamang ibig sabihin. Hindi sinasadyang napunta ako rito, ngunit mukhang ibang-iba ang lugar na ito sa akin. Sa kanilang maikling palitan, naramdaman ni Goku ang isang mas malakas na enerhiya na papalapit na tila nahihigitan ang kapangyarihan ni The Immortal. Ang enerhiyang iyon ay walang iba kundi si Invincible na sinagot kaagad ang tawag ni Cecil. Nagulat si Goku nang makakita ng ibang taong kayang lumipad, tila, iyon ay isang bagay na karaniwan sa lugar na ito. Sabihin mo sa akin, The Immortal, kumusta ang mga bagay-bagay, delikado ba siya? Well, matapos siyang salakayin, parang wala naman siyang masamang intensyon pero ibang lahi pa rin siya. Nang marinig iyon, nagpasya si Invincible na magtanong kay Goku ng isang mahalagang tanong upang masuri kung mapagkakatiwalaan siya. Sa kasong iyon, sagutin mo ito, narinig mo na ba ang tungkol sa Viltrumites? Mukhang nalilito si Goku sa tanong ni Invincible dahil ang terminong Viltrumites ay hindi pamilyar sa kanya, sa katunayan, medyo kakaiba ito sa kanya. Sa totoo lang hindi, ito ba ay isang uri ng local dish o isang bagay? Medyo natigilan sina The Immortal at Invincible sa sagot niya. Parang hindi sineseryoso ni Goku ang tanong, gayunpaman, sa kabila noon, mukha siyang sinsero. Ngunit bago pa sila makapagsalita ng ano paman, isang pares ng mga drone mula sa team ni Cecil ang dumating sa eksena, na nagpalabas ng holographic na imahe ng leader ng Global Defense Agency. Itigil mo dyan, ako si Cecil Steedman, sinusubaybayan namin ang lahat ng nangyayari, at sa ngayon, hindi ka mukhang isang agarang banta, ngunit kailangan ko ng malinaw na mga sagot. Paano ka napunta dito, Goku, at bakit napakalaki ng iyong kapangyarihan? Napakamot ng ulo si Goku, tumawa ng mahina. Hindi talaga ako sigurado, pauwi na ako kasama ang aking mga kaibigan nang biglang bumukas ang ganitong uri ng portal, at ang sumunod na nalaman ko, nandito na ako. At tungkol sa aking kapangyarihan, well, sa palagay ko ay nagsasanay lang ako ng marami, mula nang maalala ko, inilaan ko na ang sarili ko para doon. Mapagpakumbaba na nagsalita si Goku, bagamat may banayad na pahiwatig ng pagmamalaki. Napasulyap si Cecil kina The Immortal at Invincible na bahagyang tumango para ipahiwatig na bagamat nakatagpo siya ng pagtutol, si Goku ay hindi nagpakita ng masamang hangarin at tila walang alam tungkol sa Viltrumites. Sige, sa ngayon, iimbitahan ka namin sa aming mga pasilidad para sa pagsusuri, ayoko nang may mangyari pa sa mga syudad. Invincible, The Immortal, bahala kayo sa pag-escort sa kanya. Oo naman, ayos lang sa amin. Palaging handang makipagtulungan, masayang tumango si Goku. Oo naman, walang problema, tsaka baka matulungan mo akong makabalik sa mundo ko. Kung magiging maayos ang lahat, maaari nating subukan. Sa huling palitan na iyon, lumipad silang lahat patungo sa pasilidad upang si Goku ay manirahan at direktang makipag-usap sa team ni Cecil.
Habang lumilipad sila sa base, hindi napigilan ni The Immortal na manatiling nakabantay. Kahit na si Goku ay tila hindi nakakapinsala, ang kanyang napakalaking kapangyarihan ay nagpaalala kay The Immortal ng labis tungkol kay Omni-Man, na naging dahilan upang siya ay hindi mapalagay pagkatapos ng lahat ng nangyari sa Guardians of the Globe. Si Goku, sa kabilang banda, ay sinubukang basagin ang katahimikan habang nasa biyahe, nakikiusyoso sa mga tao sa mundong ito. Iniisip niya kung lahat ba ng narito ay nagtataglay ng mga kapangyarihang tulad nito. Sa totoo lang, malakas ka talaga, pinapaalala mo sa akin ng isang taong kilala ko, palagi ka rin bang nagsasanay? Maingat pa rin, sagot ni The Immortal. Matagal na akong nabuhay at nakaharap sa maraming banta, ang pagsasanay ay bahagi ng trabaho, ngunit iba ka, parang may hawak kang higit na kapangyarihan kaysa sa ipinapakita mo, bakit hindi ka lumaban ng seryoso? Wala akong dahilan para labanan ka, dagdag pa, hindi ko ginagamit ang aking buong kapangyarihan maliban kung ito ay talagang kinakailangan, ngunit kung gusto mo ng isang friendly match, gusto ko ito. Hindi sigurado si The Immortal kung paano tutugon sa kalmadong ugali ni Goku. Sa isang banda, inis siya na ang isang tao ay maaaring maging napakalakas at nakaka-relax sa parehong oras. Gayunpaman, mayroong isang bagay na tunay at bukas tungkol sa kanya na hindi maaaring balewalain. Ganoon rin ito para kay Invincible, maliban na sa kabila ng kanyang mga pagdududa. Nasisiyahan siyang isipin na sa pagkakataong ito ay maaari na silang umasa sa isang kakampi at maiwasang maulit ang nangyari sa kanyang ama. Gayunpaman, maligayang pagdating sa lupain ng mga bayani. Napangiti si Goku sa pagtanggap ni Invincible na nagpapakita ng kanyang pagpapahalaga. Pagdating sa pasilidad ng ahensya, sinalubong si Goku ng masusing tingin ng mga siyentipiko at ng iba pang team. Medyo hindi komportable si Goku sa lahat ng nakatitig sa kanya at lumalapit. Ngunit pinayagan niya silang suriin siya, umaasang matutulungan siya ng team ni Cecil na bumalik sa kanyang mundo. Samantala, si Cecil ay nakamasid ng mabuti mula sa control room habang nagpapatakbo sila ng mga test kay Goku gamit ang iba't ibang device. Kinukumpirma na talagang mas makapangyarihan si Goku kaysa sa pinamumunuan niya, kahit na ito ay hindi pa rin malinaw kung iyon ay mabuti o masama. Sige, Goku, kung gusto mo ng tulong namin para makabalik sa mundo mo, kailangan naming malaman ang higit pa tungkol sa iyo, kamakailan ay may pinagdaanan kaming napakaseryoso at kailangan naming makasigurado. Una sa lahat, eksakto, gaano ka kalakas, ano ang iyong mga kakayahan, at higit sa lahat, ano ang gagawin mo kung hindi ka namin maibabalik? Sa kanyang karaniwang walang pakialam na ugali, sinagot ni Goku ang kanyang mga tanong. Oh, medyo malakas ako, kaya kong manipulahin ang sarili kong enerhiya para sa lahat ng uri ng teknik, at eksperto ako sa martial arts, pero huwag kang mag-alala, hindi ako nandito para manggulo. At kung hindi mo ako maibabalik, mabuti, sa palagay ko makakahanap ako ng isang bagay na masaya na gagawin dito habang iniisip ko kung paano babalik. Nagpalitan ng tingin ang team ni Cecil, ang iba ay nalilito at ang iba ay kinakabahan. Ngunit may isang naisip si Cecil, kung ang taong ito ay kasing lakas ng kanyang inaakala, baka kailanganin nila siya sa hinaharap, lalo na sa mga banta na lumalala araw-araw. Sa sandaling iyon, dumating si Invincible upang obserbahan ang pagsusuri ni Goku, ngunit para kausapin din si Cecil tungkol sa kanyang iniisip. Sa totoo lang, parang kakaiba siya, pero wala akong nararamdamang masama sa kanya. Ano sa tingin mo, Cecil? Hindi ko rin iniisip na masama siya, Invincible, pero wala pang sigurado, kailangan nating maging maingat sa pagkakataong ito. Oo, sa palagay ko wala sa atin ang gustong maulit ang nangyari sa isa pang nilalang mula sa kalawakan, di ba? Tama ka dyan, kahit na hindi agresibo si Goku, hindi may kakaila ang kanyang lakas ay hindi pangkaraniwan, at kailangan nating malaman kung paano haharapin iyon. Sa ngayon, ikaw ang pinakamalakas na mayroon kami para sa trabahong ito, kaya ipinauubaya ko rin ito sa iyong mga kamay. Well, kung aasahan natin ang tulong niya, ayos lang sa akin. Matapos marinig ang mga salita ni Invincible, seryosong tumango si Cecil, bagamat hindi niya ito hayagang ipinakita, nakagawa na siya ng plano para bantayang mabuti si Goku. Hindi lamang dahil sa kanyang kapangyarihan, ngunit dahil din sa kanyang presensya ay maaaring magkaroon ng hindi kilalang mga banta.
Nang natapos ang pagsusuri kay Goku, ang mga resulta ay talagang nagpagulat sa team ni Cecil. Ang katawan ni Goku ay nagpakita ng hindi kapani-paniwalang katatagan sa panahon ng pagsubok, hindi binanggit ang napakalaking lakas na ipinakita niya sa pamamagitan ng pag-angat ng anumang ibinigay nila sa kanya ng walang kahirap-hirap. Sa sandaling tapos na ang pagsubok, sinamantala ni Goku ang pagkakataong maglakad sa paligid ng mga lab na puno ng tunay na kuryosidad. Bagamat napansin niya ang mga pag-aalinlangan ng siyentipiko. Habang nililibot ni Goku ang mga pasilidad, nagpa siya si Invincible na samahan siya. Upang matiyak na hindi magdudulot ng anumang problema si Goku, kundi dahil na rin sa curious siya sa kakaibang mandirigmang ito mula sa ibang mundo. Kasabay nito, sa sinabi ni The Immortal, parang ibang lahi din si Goku, hindi tulad ng iba, mas komportable si Invincible sa pagsisimula ng isang casual na pag-uusap. Narinig ko sinabi mo na isa kang Saiyan, tama ba? Kaya, ano nga ba ang ibig sabihin nito? Well, ang mga Saiyan ay isang lahi ng mga mandirigma mula sa ibang planeta, pero sa totoo lang, hindi ako katulad ng karamihan sa kanila dahil lumaki ako sa Earth, natuto akong protektahan ito sa halip na sirain ang mga bagay tulad ng ginagawa ng ibang mga Saiyan noon. Nagulat at naintriga si Invincible sa paliwanag ni Goku, ito ay katulad ng tunog ng mga Viltrumites. At naramdaman din ni Invincible ang koneksyon sa katotohanan na si Goku ay pinalaki sa Earth kahit na mula sa ibang planeta. Nakikita ko, kaya, ang iyong lahi ay sinasakop din ng mga planeta tulad ng Viltrumites. Medyo mahina ang kanyang boses, siguro dahil kasalukuyang kinakaharap niya ang katotohanan na siya rin ay kalahating Viltrumites, isang lahi na hinamak niya dahil sa kanilang kalupitan. Napansin ni Goku kung paano sumama ang kalagayan ni Invincible, kaya naman, nagtaka siya kung bakit ganoon. Sa katunayan, ngayong naisip ito ni Goku, ang una niyang narinig sa pagdating ay mga tanong tungkol sa kung alam ba niya ang tungkol sa Viltrumites, dahil may matibay na dahilan kung bakit nag-iingat ang lahat sa kanila. Masasabi kong nag-aalala o nagagalit ang lahat sa tuwing pinag-uusapan nila ang tungkol sa Viltrumites, may nangyari ba sa lahi na iyon? Nag-alinlangan si Invincible noong una, inaalala ang lahat ng kakilakilabot na dulot ng kanyang ama, gayon din ang ibinunyag ni Omni-Man tungkol sa Viltrumites, ngunit bumuntong hininga siya at nagpas siyang magpaliwanag ng malinaw. Ang totoo, dumaan kami sa isang kakilakilabot na bagay hindi pa nagtagal na kinasasangkutan nila. Maraming tao ang namatay dahil sa isang Viltrumites. Sinabi niya na gusto ng Empire ang planetang ito at handang gawin ang anumang kinakailangan upang maisakatuparan ang misyon na iyon. Lalong nalungkot si Invincible habang nagsasalita siya tungkol sa mga pangyayaring nangyari, ngunit kailangan para kay Goku na maunawaan kung bakit napakagulo ng lahat. At ang bagay ay, ang Viltrumites na gumawa niyan ay ang aking ama, pumunta siya dito sa ilalim ng maling pagkukunwari ng pagprotekta sa mga tao, nagsimula pa nga siya ng isang pamilya, ngunit tila nasa kanya lang ako para ako ay sumali sa Empire at masakop ang Earth. Ang mga salita ni Invincible ay nagpaalala kay Goku ng kanyang naramdaman nang malaman niya ang kanyang pinagmulan sa pamamagitan ng kanyang kapatid na si Raditz. Hindi rin sinang-ayunan ni Goku ang mga kalupitan ng Saiyan, at hindi siya kailanman nakilala sa bahaging iyon ng kanyang minana. Dahil sa pakikiramay, tinapik niya ang likod ni Invincible para alawin ito na ipinaalam sa kanya na naiintindihan niya. Alam kong hindi madali ang pagharap sa ganoong bagay, parang ang kilos ng mga tao ang magtatakda sa atin dahil lang kabilang tayo sa lahi na iyon. Ngunit maaari kang palaging maging taliwas at ipaglaban kung ano ang talagang mahalaga. Itinuro sa akin ng lolo ko na umampon sa akin na may mas magandang paraan para magamit ang ating lakas. Nakaharap ko ang maraming mga kalaban, ngunit palagi akong lumalaban na may pagnanais na itulak ang aking sarili at protektahan ang iba, hindi upang saktan sila. Nakita ni Invincible ang totoo sa mga mata ni Goku, at nagsimula siyang maging komportable sa paligid niya. Bagamat hindi pa rin niya lubusang binibigyang pansin, nagsimula siyang isipin na si Goku ay maaaring isang taong mapagkakatiwalaan niya, at higit sa lahat, isang taong nakakaunawa sa kanya dahil sila ay nasa magkaparehong sitwasyon. Napakasarap sa pakiramdam na pag-usapan ito sa isang taong nakakaunawa nito, mukha kang mabuting tao, sa kabila ng pagiging kakaiba. Napangiti lang si Goku nang marinig ang mga salita ni Invincible, masaya na makitang bumuti na ang pakiramdam niya.
Salamat, bagamat para sa akin, kakaiba ang lahat dito, mukhang karamihan sa mga tao ay nagsusuot ng mga marangyang terno, bayani ba sila tulad mo? Oh, hindi naman lahat, pero oo, karamihan sa atin dito ay mga bayani, o hindi bababa sa subukan nating maging. Gusto kong makita kung anong uri ng mga kakayahan ang mayroon ng ibang mga bayani minsan, syempre, kung at kapag sa tingin mo ay okay lang. Napangiti si Invincible, medyo nahawaan ng enerhiya ni Goku. Ngunit bago pa sila makapagpatuloy sa pag-uusap, sumama na sa kanila si The Immortal na kanina pa malapit na nakikinig, na natiling seryoso ang tingin kay Goku. Sa ngayon, hindi iyon magiging posible, inatasan kami ni Cecil na bantayan ka habang nandito ka. Huwag mo akong intindihin, Goku, maaaring hindi ka katulad ni Omni-Man, ngunit hindi ako madaling magtiwala sa mga nilalang mula sa ibang mga planeta. Tumango lang si Goku, naiintindihan ang pag-aalala ni The Immortal, ayos lang yan, ayos lang sa akin na magbantay ka, pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan mo, normal lang. Kung ako ang nasa lugar mo at may biglang sumulpot na estranghero, malamang na ganoon din ang gagawin ko. Nagulat si The Immortal sa direkta at taos-pusong tugon ni Goku. Sa kabila ng hindi pagpapakita nito ng hayagan, nagsimulang maramdaman ni The Immortal na marahil ang mandirigmang ito ay hindi katulad ng ibang alien na nakalaban niya noon. Samantala, si Goku at ang iba ay nag-uusap habang si Cecil ay patuloy na nagsusuri ng mga paunang ulat sa pisyolohiya ni Goku. Na natagpuan pa rin niya na kamangha-mangha, ang lakas, bilis, at tibay ni Goku ay nalampasan kahit ang kanyang pinakamataas na inaasahan para sa mga nangungunang bayani ng planeta, na ginawa siyang isang palaisipan. Gayunpaman, ang higit na nakatawag pansin ni Cecil ay ang saloobin ni Goku. Paano ngang isang napakamakapangyarihang tao ay kumikilos ng walang pakialam? Akto ba ang lahat o sadyang prank ka talaga siya? Nang maglaon, nagpasya si Cecil na ilagay si Goku sa isang mas kontroladong pagsubok na nagmumungkahi ng isang kunwaring labanan upang masuri ang kanyang tunay na potensyal. Sa layuning iyon, tinawag niya ang kanyang pinakamalakas na bayani, sina Invincible at The Immortal. Natuwa si Goku sa ideya ng isang practice na laban, kaya agad siyang pumayag. Nang walang karagdagang pagkaantala, lahat sila ay tumungo sa lugar ng pagsasanay. Ang larangan ng digmaan ay isang malaking bulwagan na nilagyan ng advanced na teknolohiya na binuo upang makayanan ang mga mapang wasak na pag-atake, perpekto para sa ganitong uri ng bagay. Naghanda si Goku, casual na nag-stretch habang pinagmamasdan siyang mabuti ni na Invincible at The Immortal, handa sa anumang bagay. Samantala, naobserbahan ni Cecil ang lahat mula sa control room kasama ang kanyang team na naglalayong makakuha ng mas mahusay na pag-unawa sa mga kakayahan ni Goku. Sige, pagsubok lang itong laban, bagamat inaasahan kong lalaban ka ng masigasig, huwag mong sirain ang base natin, naiintindihan? Pinapangako ko. Sabik akong makita ang lakas mo, Goku, sana ayos lang sayo. Nang tumunog ang hudyat para magsimula, lumipad pasulong sina Invincible at The Immortal, na tinataas ang kanilang mga kapangyarihan. Nanguna si The Immortal gamit ang kanyang hilaw na lakas na binato ng isang direktang suntok sa mukha ni Goku habang sinubukan ni Invincible na tabihan siya mula sa ibang anggulo. Gayunpaman, naiwasan ni Goku ang parehong pag-atake ng may nakakagulat na kadalian, gumagalaw sa bilis na halos hindi napapansin. Dahil dito, natigilan ang dalawang bayani, sa kanila naman, para siyang tuluyang naglaho. Wow, ang bilis mo naman, ngunit maaari mo pa ring pagbutihin. Na may masayang ngiti, muling lumitaw si Goku sa likuran nila habang nakatiklop ang mga braso. Paano niya nagawa iyon? Siya ay hindi kapani-paniwalang mabilis. Hindi pinabayaan ni The Immortal ang sorpresa na magpabagal sa kanya, nagpakawala siya ng sunod-sunod na suntok, bawat isa ay mas malakas kaysa sa huli. Sinasalag ni Goku ang mga suntok ng walang anumang problema, na parang sinusubok kung gaano kalakas si The Immortal. Malakas ka, The Immortal, pero kailangan mo pa ring pagsikapan ang iyong bilis. Upang ilarawan ang kanyang punto, binilisan ni Goku at ibinalik ang suntok kay The Immortal, na nagdulot sa kanya ng pag-crash sa isa sa mga dingding ng mga silid ng pagsasanay. Sa isang iglap, lumitaw si Goku sa harap ni Invincible, hinampas siya sa katawan at itinulak siya pabalik kay The Immortal.
Halos walang oras si Invincible para maiwasan ang sakit ng impact. Napansin ni Cecil na mahusay na kinokontrol ni Goku ang kanyang kapangyarihan, sa kabila ng lakas ng mga hampas na iyon, hindi dumudugo o nasaktan ng husto si Invincible o si The Immortal. Muling bumangon ang dalawang bayani, handang magpatuloy sa pakikipaglaban. Ito ay walang katotohanan, wala pa akong nakitang katulad nito. Ang kanyang lakas ay hindi lamang kahanga-hanga, siya ay isang master ng labanan. Huwag hayaan na mapunta sa iyo yun, alam kong kaya mo pang itulak ang sarili mo. Ang mga salita ni Goku ay nag-udyok sa mga bayani, at inulit nila ang kanilang pag-atake ng mas mabilis. Upang maging mas kawili-wili, nakipagpalitan ng suntok si Goku sa kanila sa mabilis na bilis, na naging sanhi ng pagsalpukan ng kanilang kamao ng may sapat na puwersa upang yumanig ang lugar, ngunit hindi mapanganib. Kapwa sina Invincible at The Immortal ay lalong nalulula sa pagkakaiba ng kapangyarihan sa pagitan ng kanilang mga pag-atake at ni Goku. Ngunit itinuloy nila ang kanilang determinasyon. Ang matinding labanan ay nagpagulat kay Cecil at sa kanyang buong team na hindi makapaniwala kung gaano kadaling hawakan ni Goku ang kanyang sarili laban sa kanilang malalakas na bayani sa napakabilis na bilis. At halatang hindi pa seryosong nakikipaglaban si Goku dahil mukhang hindi siya nagsusumikap kahit kaunti. Pagkaraan ng ilang minuto, nagpasya si Cecil na wakasan ang demonstration na nagpapahintulot sa lahat ng malumanay na bumaba sa lupa. Naiwang tulala sina Invincible at The Immortal, sa kabila ng pagsasama-sama ng kanilang lakas, hindi nila nagawang makatama kay Goku. Gayunpaman, malayo sa pakiramdam na napahiya, pareho silang nakadama ng isang spark ng inspirasyon, na pagtatanto na sa tulong ni Goku, maaari silang maging mas malakas. Magagaling kayong dalawa, sa ilang pagsasanay, maaari ninyong maabot ang mas mataas na taas, kung gusto nyo, matutulungan ko kayong magsanay. Sa kauna-unahang pagkakataon, medyo nabawasan ni The Immortal ang kanyang pagiging malayo, sapat na para maging bukas sa pagpapabuti. Gayunpaman, sa kanyang isip, si Omni-Man ay nanatiling tunay na kalaban. Maaari kitang paniwalaan, ngunit huwag mong isipin na madali kitang pagkatiwalaan. Si Invincible, sa kabilang banda, ay tila mas masigasig, desidido siyang protektahan ang kanyang mundo pagkatapos ng lahat ng ginawa ng kanyang ama. Gusto ko talagang lumakas, kaya pasok na ako. Napangiti si Goku sa kanilang dalawa, natutuwang makitang unti-unti niyang nakukuha ang tiwala ng mga bayaning ito. Bagamat marami pang dapat gawin, nasasabik siya sa kung ano ang mangyayari sa hinaharap sa kakaiba ngunit nakakabighaning bagong mundong ito. Pagkatapos ng pagsubok na labanan ng bayani laban kay Goku, naghahabol ng hininga sina Invincible at The Immortal. Habang si Goku ay nag-inat at ngumiti sa kanyang nakasanayang masiyahing ngiti. Sa kabila ng pagkatalo ng hindi nagsusumikap si Goku. Hindi nakaramdam ng pagkabigo sina Invincible at The Immortal, sa halip, nakaramdam sila ng inspirasyon sa kung ano ang maaaring mangyari sa kanila sa hinaharap. Si Cecil, na kanina pa nagmamasid sa lahat mula sa control room, ay pinatay ang kanyang monitor at kinuha ang kanyang intercom. Magaling, guys, nagbigay ito sa amin ng mahalagang impormasyon. Goku, ang iyong kapangyarihan ay talagang kamangha-mangha, at ang iyong mga kakayahan ay napakaraming nalalaman. Sa ngayon, kailangan namin ng ilang oras upang talakayin kung paano ka umaangkop sa lahat ng ito para matulungan mo kami laban sa mga potensyal na banta. Oo naman, bagamat may gusto muna akong kainin simula nung dumating ako hindi pa ako kumain. Medyo nagulat si Invincible sa inasta ni Goku, talagang medyo mahinahon siya sa kabila ng lahat ng nangyayari, ngunit sa isang paraan, nagustuhan niya iyon tungkol sa kanya. Oo, pagkatapos nito, sa tingin ko lahat tayo ay maaari munang magpahinga. At may alam akong lugar kung saan tayo makakakuha ng makakain. Gusto mo bang ihatid kita, Goku? Talaga, sabik na akong kumain ng kung ano-ano. Ano sa tingin mo, Cecil, pwede ko ba siyang ihatid sa labas para makakain na siya? Siguro maipapakita ko rin sa kanya ang kaunti sa lungsod. Nag-isip si Cecil ng ilang segundo tungkol sa kahilingan ni Invincible, ikinatwiran niya na kasalukuyang hindi banta si Goku, kaya pinayagan niya ito. Napakahusay, dahil nakipagtulungan siya sa lahat ng hinihiling namin sa ngayon, maaari mo siyang isama.
Siguraduhin lang na hindi niya maubos ang laman ng kusina ng restaurant. Makalipas ang ilang minuto, umalis sina Goku at Mark sa base at nagtungo sa mga lansangan ng lungsod. Ginabayan ni Mark si Goku sa isang maliit ngunit maaliwalas na lugar kung saan nagtitinda sila ng mga higanteng hamburger. Pagdating nila, hindi nag-aksaya ng oras si Goku sa pag-order at nagsimulang kumain, kumikinang ang kanyang mga mata sa pananabik. Hindi nakaimik si Mark sa kung paano nilalamon ni Goku ang kanyang pagkain sa loob ng ilang segundo na nag-aalala kung magkano ang magagastos nito habang ang mga empleyado ng restaurant ay natigilan. Ganun pa man, nanatiling relaxed ang kapaligiran. Wow, hindi ko akalain na makakakain ka ng ganyan. Hindi ka kumakain ng ganito? Hindi, hindi ko kayang gawin yon. Well, madalas akong kumakain ng marami, nakakatulong ito sa akin na muling ma-recharge ang aking enerhiya para sa pakikipaglaban. Bukod pa riyan, sa tingin mo ay maaari mong sabihin sa akin ng higit pa tungkol sa kung saan ka nanggaling, interesado ako sa nabanggit mo kanina. Ibig mong sabihin ng mga sayan? Oo, pero gusto ko ring malaman kung ano ang buhay doon. Sa totoo lang, wala akong masyadong alam sa mga sayan, pero masasabi ko sa inyo na halos lahat sila ay nalipol ng sumabog ang planetang kanilang tinitirhan. Nagulat si Invincible sa narinig, hindi siya makapaniwala na maaaring mapuksa ang ganitong lahi ng mandirigma. Hindi ako sigurado kung ano ang iisipin tungkol doon. Mula sa sinabi mo sa akin, sila ay parang mga Viltrumites at kung paano nila nasakop ang mga planeta, ngunit ang pagpuksa sa kanila ay isang kabangisan pa rin. Nilapag ni Goku ang kanyang kalahating hamburger at napakamot sa kanyang ulo, mukhang hindi sigurado. Well, oo at hindi, ang mga sayan ay hindi eksaktong mabubuting tao, at karamihan sa kanila ay nabubuhay lamang upang labanan at lupigin ang mga planeta, ngunit pinamumunuan sila ng isang mas masahol pa, na pinilit silang gawin ang lahat ng iyon. Nakakunot ang noo ni Invincible habang pinoproseso ito, ang ideya ng isang malakas na lahi na manipulahin at pagkatapos ay nawasak ay nakakaligalig. Paano ka nakaligtas? Muling kumigat si Goku sa kanyang hamburger bago sumagot. Pinadala nila ako sa Earth noong bata pa ako, tila, dahil ang mga sayan ay magpapadala ng mga sanggol upang sakupin ang mga mahihinang mundo, ngunit ako ay maswerte, nahanap ako ng lolo kong si Gohan at pinalaki niya ako bilang kanyang apo, salamat sa kanya, natuto akong maging mabuting tao, hindi mananakop. Tumango si Invincible, napagtanto na ang pagpapalaki kay Goku ay naglagay sa kanya sa ibang landas mula sa kung ano ang maaaring maging siya. Iyon ay katulad ng nangyari sa akin. Ang aking ama ay nanggaling din sa ibang planeta, ngunit ang kanyang orihinal na intensyon ay hindi ang pinakamahusay. Oo, naalala ko ang sinabi mo sa akin, at parang hindi tulad ng mga sayan, ang mga Viltrumites ay mas organisado sa kanilang mga pananakop. Napabuntong hininga si Invincible, naalala ang lahat ng nangyari sa kanyang ama. Ayaw niyang maging masyadong madilim ang usapan, kaya iniba niya ang usapan. Gayunpaman, ang mahalaga ay napagpasyahan nating gawin ang tama, saan man tayo nanggaling. Ngumiti ng malawak si Goku at inubos ang natitirang hamburger niya sa isang kagat. Eksakto, at iyon ang dahilan kung bakit ako palaging nagsasanay, hindi mo alam kung anong uri ng kalaban ang maaaring magpakita. Tungkol dyan, nagulat ako kung gaano kakalakas, sa tingin ko kaya mong talunin ang isang Viltrumites nang walang anumang problema. Tiniklop ni Goku ang kanyang kamao, iniisip kung gaano kalakas ang isang Viltrumites. Mukhang kawili-wili iyon, hindi pa ako nakalaban ng isa, ngunit kung sila ay kasing tibay ng sinasabi mo, hindi ako tututol na subukan ito. Ngumiti si Invincible, mas komportable ang pakiramdam kasama si Goku. Sa kabila ng napakalaking kapangyarihan ni Goku, ang kanyang palakaibigan, madaling pakikitungo na personalidad ay ginawa siyang kaaya-aya sa paligid. Ngunit sa sandaling iyon, nakatanggap si Invincible ng tawag mula kay Cecil na nakakita ng ilang hindi pangkaraniwang aktibidad sa Molar Twins Lab. Kamakailan lamang ay nakatakas sila mula sa bilangguan sa ilalim ng mahiwagang mga pangyayari. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ng kambal sa oras na ito, ngunit mayroong napakataas na enerhiya na nasasagap sa lugar na iyon, kaya hinihiling ko ang iyong tulong sa misyong ito. Grabe, nakatakas na naman ang dalawa. Sige, didiretso na ako.
Isama mo si Goku habang nandyan ka, ito ay magiging isang magandang pagkakataon upang makita kung paano niya pinangangasiwaan ang ganitong uri ng sitwasyon at masuri ang kanyang pagganap. Nakuha ko. Pagkatapos ng maikling palitan na iyon, tinapos ni Invincible ang tawag at lumingon kay Goku nang tumayo siya. Well, sa tingin ko narinig mo siya, kailangan na nating pumunta. Natapos na kumain si Goku at excited na nakangiti. Mahusay, ito ang kailangan ko upang matunawan ako. Pareho silang umalis palabas ng restaurant na ikinatulala ng staff sa bilis nilang nawala. Habang lumilipad sa lungsod, nadama ni Invincible na mas ligtas na nasa tabi niya si Goku. Alam niyang iba ang laban na ito sa kanya bilang kakampi. Lumipad sila sa kalangitan patungo sa laboratorio ng Mauler. Habang lumilipad sila, sumulyap si Invincible kay Goku, medyo nagulat sa kanyang sigasig. Hindi ako sigurado kung ano ang aasahan mula sa mga Mauler sa pagkakataong ito, ngunit kung nakita ni Cecil ang isang mataas na enerhiya, tiyak na may ginagawa silang isang bagay na malaki. Mukhang masaya yon, gusto ko kapag malakas ang mga kalaban, ginagawa nitong mas kawili-wili ang mga bagay. Hindi ko alam kung masaya ang salitang gagamitin ko, pero at least handa kami sa kahit ano. Ang hindi alam ni Goku o ni Invincible ay hindi nag-iisa ang kambal na Mauler. Nagtatrabaho sila kay Angstrom, partikular sa kanyang normal na bersyon ng pacifist bago siya naging masama. Siya ang nagpalaya sa kanila mula sa bilangguan, ngunit para lamang makabuo sila ng isang makina para sa lahat ng kanyang pagkakaiba at makuha ang kanilang kaalaman upang mapabuti ang mga kondisyon ng buhay sa bawat katotohanan. Pagdating nila Goku at Invincible ay dumaong ng may pag-iingat. Mula sa labas, ang Mauler Twins Lab ay mukhang mas pinatibay kaysa dati na naging sanhi ng pagsimangot ni Invincible. Nagtataka ako kung bakit napakatibay ng lugar na ito. Huwag kang mag-alala, sigurado akong haharapin natin ito nang wala sa oras. Pagkatapos sabihin iyon, mabilis na naramdaman ni Goku ang enerhiya ng mga tao sa loob ng laboratorio na nagulat sa kung ilan talaga ang naroon. Ngunit ang pinakakakaiba ay kahit na maraming presensya ang nasa loob, halos pareho ang pakiramdam ng karamihan tulad ng mga clone. Siguradong may kakaibang nangyayari doon. Mas mabuting alamin natin kung ano ito. Tumango si Invincible at nagpasya silang dalawa na pumasok bago pa mangyari ang anumang bagay. Sa isang iglap, sinira nila ang mga pader upang makapasok at hanapin ang kambal na Mauler. Dahil sa dulot ng mga gumuhong pader, agad na napagtanto ng kambal na may bumangga. Leche, mukhang alam na nila kung nasaan tayo. Walang oras na dapat masayang, sa kabutihang palad, handa na ang makina. Mabuti, pagkatapos ay kailangan nating gamitin ito ngayon. Sa pamamagitan nito, ang pangunahing Angstrom ay umakyat sa isang malaking makina at ikinonekta ang kanyang ulo sa isang helmet. Pero hindi lang siya ang nakalink dito, mayroong maraming mga variant ng Angstrom na naka-attach din, lahat ng normal na bersyon. Ngunit ang pangunahing isa ay ang maaaring magbukas ng mga portal sa iba't ibang universe. Gaya ng nabanggit kanina, ang layunin ay makuha ang lahat ng kanyang mga variant ng kaalaman upang mahanap ang mga solusyon sa mga problema ng mundo at magdala ng kapayapaan sa impormasyong iyon. Ang tanging layunin ay kailangan nito ng oras upang maiload ang lahat sa isang matatag na paraan, kung hindi ay maaaring. Ngunit habang naglo-load pa ang makina, sina Goku at Invincible ay dumaan sa pasilidad hanggang sa wakas ay marating nila ang kambal na Mauler at ang kanilang mga kagamitan. Nakatuon si Goku sa kanila, napansin na ang parehong kambal ay may eksaktong parehong enerhiya na para bang sila ay parehong tao na nagpapatunay sa kanya na sila ay mga clone. Samantala, nagulat ang kambal nang makita si Invincible na may kasamang hindi nila kilala. Mahusay, parang kulang kanina, ngayon ay may bida na naman. Kailangan mo ba talagang sirain ang lahat? Nasa gitna tayo ng isang revolusyonaryong tagumpay. Isang bagay na magpapabago sa lahat ng katotohanan. Sinabi niya ito habang tahimik sa totoong pagkakaayos nila ni Angstrom. Tiniklop ni Invincible ang kanyang kamao, hindi naniniwala sa isang salita nito. Tama, dahil sa huling pagkakataon na sinubukan mo ang isang revolusyonaryong tagumpay, halos sirain mo ang lungsod, ano ang ginagawa mo ngayon?
Nairita ang ibang Mauler, tinuro si Angstrom para makakuha ng sapat na oras. Kami ay nangangalap ng kaalaman mula sa maraming bersyon ng Angstrom sa iba pang mga dimensyon, walang ilegal tungkol dyan. Nakatagilid lang ang ulo ni Goku habang sinusubukang alamin kung paano gumagana ang makina ng hindi gaanong nagtagumpay. At ano ang dapat gawin nito para sa'yo? Binuksan ni Angstrom ang kanyang mga mata at tumingin sa dalawang bayani na may kalmadong ekspresyon. Ang layunin ay makuha ang katalinuhan ng lahat ng aking mga variant upang makahanap tayo ng mga solusyon sa mga problema ng mundo. Gutom, kahirapan, digmaan, lahat ay malulutas sa tamang kaalaman. Nagtaas ng kilay si Invincible sa tinatawag nilang plano na nananatiling nag-aalinlangan. At paano gagawin ng makinang ito nang hindi sumasabog? Ang isa sa mga Mauler ay ngumisi bilang tugon, malinaw na tiwala sa kanyang nilikha. Nagawa na namin ang lahat ng kalkulasyon at ganap na itong ligtas, humigit kumulang. Ano man ang kaso, kayong dalawa ay mga kriminal at kailangang bumalik sa bilangguan para sa lahat ng ginawa ninyo, kaya, kusang loob kayong pupunta o ayusin natin ito dito at ngayon. Bumalik sa lugar na iyon na may masamang pagkain. Wala nang pagkakataon, kailangan nating tapusin ito, pagkatapos na sabihin iyon, naging malinaw na hindi nag-iisa ang mga Mauler. Mas maraming variant ang lumabas sa isa sa mga pinto na handang lumaban para matapos ang paglo-load ng machine. Kaya, hindi nyo kami binibigyan ng pagpipilian. Tumingin siya kay Goku, senyales na oras na para kumilos. Napangiti na lang si Goku, pinatunog ang kanyang mga daliri sa kamay. Perpekto, magiging masaya ito. Nanguna si Invincible, sumugod ng may kahangahangang bilis at pinatumba ang isa sa mga clone gamit ang isang malakas na suntok sa mukha. Gayunpaman, dalawang Mauler ang mabilis na humarang sa kanya, sinusubukang atakihin siya gamit ang mga sandata ng enerhiya. Si Goku para sa kanyang bahagi, matiyagang naghintay para sa pag-atake ng mga clone. Nang ang isa sa kanila ay nagpaputok ng plasma beam, itinagilid lang ni Goku ang kanyang ulo upang iwasan ito ng walang kahirap-hirap at sa isang iglap, lumitaw sa likod ng clone, pinatumba ito ng suntok sa mukha. Nang makipagbuno si Invincible sa dalawa sa mga Mauler na nakagawa ng ilang suntok kahit na gumuhit ng dugo, napansin niya kung gaano kadaling hinawakan ni Goku ang kanyang panig sa laban. Ang pagkakita sa mga kasanayan ni Goku ay nag-udyok kay Invincible na lumaban ng mas mabagsik at sinimulan niyang talunin ang mga Mauler na kanyang kinakalaban. Samantala, pinanood ni Angstrom ang labanan ng may pagtaas ng pag-aalala. Hindi niya naisip ang isang taong kasing lakas ni Goku. Kung masyadong nasangkot ang Saiyan, maaaring mabigo ang eksperimento ni Angstrom bago ito matapos. Patuloy na itinoon ng mga Mauler ang kanilang mga pag-atake kay Goku, na pagtanto lamang na hindi makakarating ang kanilang mga sandata, ni hindi ang kanilang mga suntok. Siya ay mas mabilis kaysa sa sinumang bayani na kanilang nakatagpo. Nabigo, wala silang ibang pagpipilian kundi ang patuloy na umatake. Umaasa na makakuha ng sapat na oras para matapos ang machine para makatakas sila sa ibang dimensyon ng walang mga superhero. Gayunpaman, mabilis na pinatumba ni Goku ang bawat variant hanggang sa halos wala nang nanatiling nakatayo. Sa desperasyon, sinubukan ni Mauler 1 na pabilisin ang proseso ng pag-load ng machine. Kailangan lang namin ng kaunting oras, tumabi ka dyan. Halatang pinagpapawisan siya, minamaliit niya ang antas ng banta. Samantala, ipinikit ni Angstrom ang kanyang mga mata, masigasig na sumisipsip ng data mula sa kanyang mga variant. Kahit ilang suntok na ang ginawa ni Invincible, nagpatuloy pa rin siya, hindi sumusuko. Alam niyang hindi niya kayang pantayan ang bilis o diskarte ni Goku, ngunit ginagawa niya ang kanyang bahagi. Sa isang malakas na suntok, nagpadala siya ng isang clone na lumilipad sa pader, na inalis ito sa laban. Si Goku, sa kabilang banda, ay umiiwas sa mga energy shot na ginawa ng natitirang Mauler ng walang kahirap-hirap. Sa ilang segundo, nawala siya at muling lumitaw sa gitna nila. Na nagpakawala ng mga suntok at sipa na nagpatalsik sa kanila ng madali. Sinubukan ng ilan na gumamit ng mas malalakas na sandata, ngunit winasak ito ni Goku bago sila mapaputok. Gaano katagal? Hindi natin ito mapapatuloy. Kaunti na lang.
Sa takot, sinubukan ni Moller 1 na mano-manong baguhin ang input ng enerhiya ng makina upang mapabilis ang proseso. Ngunit dahil sa mga trimmer mula sa patuloy na laban, naputol ang isa sa mga knob na nagpadilat at naalarma si Angstrom. Anong ginagawa mo? Huwag makialam sa proseso. Ang machine ay nagsimulang umugong ng malakas at ang mga guhit ng asol at pula na enerhiya ay lumabas mula sa mga koneksyon nito. Ang mga monitor na nagpakita ng data sa lahat ng mga variant ng angstrom ay nagsimulang kumislap, isang screen ang nag-flash ng critical na error at biglang nayanig ang buong laboratorio. Hindi ko gusto ang hitsura nito. Agad na sumimangot si Goku, naramdaman ang kawalang tatag ng machine. Hindi ito maganda. Naramdaman din ni Invincible ang panganib at tumingin kay Angstrom, na desperadong sinusubukang i-disconnecta sa machine. Hindi ka dapat gumalaw ng kahit ano, ngayon ay overloading ang system. Huwag i-disconnecta mula sa machine, magpapalala yan. Sa pamamagitan ng pagtatangkang i-disconnecta, ang angstrom ay naging sanhi ng pagpapasabog ng mga machine na ginawang agarang gumuho ang buong lugar. Sinubukan ni Moller na tumakas gamit ang kanyang clone, ngunit isang arko ng kuryente ang tumama sa kanilang dalawa na nawalan ng malay. Walang oras si Goku para tulungan ang mga kriminal, nagkaroon lang siya ng oras para mag-teleport at hilahin si Invincible palabas mula sa apoy. Natigilan si Invincible sa mabilis na reaksyon ni Goku, hindi pa siya makapaniwala ng sandaling hinawakan siya ni Goku at nakalabas sila. Sa patuloy na pagsabog, mabilis na ginamit ni Goku ang kanyang enerhiya upang pasabugin ang bahagi ng lugar upang hindi na ito kumalat pa. Makalipas ang ilang sandali, si Invincible at si Goku ay nakalutang sa ere, nakatingin sa mga umuusok na guho ng Moller's lab. Nabalot ng makapal na usok ng alikabok ang mga durog na bato at nagniningas pa rin ang apoy dito at doon na walang palatandaan na may nakaligtas. Ipinatong ni Mark ang isang kamay sa kanyang noo upang iproseso ang lahat ng nangyari. Well, iyon ay medyo mas magulo kaysa sa inaasahan ko. Oo, pero at least pinigilan natin ang mas masahol pa na mangyari, duda ako na ang machine ay mabuti para sa anumang bagay ngayon. Sa tingin ko wala na tayong magagawa dito, baka hayaan na lang ni Cecil ang iba. Sa palagay ko tama ka, mas kilala niya ang mundong ito kaysa sa akin, kaya malalaman niya kung ano ang pinakamahusay. Kasabay nito, lumayo sina Goku at Invincible sa lugar nang makitang walang umalis at iniwan ang resulta sa team ni Cecil. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali at walang nakakapansin, isang figura ang lumitaw mula sa mga durog na bato, walang iba kundi si Angstrom, na buhay pa rin sa kabila ng natatakpan ng mga sugat at alikabok. Gayunpaman, dahil sa nangyari sa machine, kapansin-pansing lumaki ang kanyang utak na nakakuha ng maraming kaalaman mula sa kanyang mga variant sa ibang mga mundo. Nababanaag sa kanyang mga mata ang pagkadismaya habang pinagmamasdan ang mga labi na nagpakawala ng mahinang ungol ng hindi pagsang-ayon. Lahat ng kaalamang iyon, lahat ng impormasyong iyon, hindi nila maintindihan, hindi lang ito tungkol sa akin. Ito sana ang simula ng tunay na pagbabago, ito dapat ang sagot. Dahan-dahang tumayo si Angstrom, iniisip ang nangyari. Napagtanto niyang ang dalawang humadlang sa kanya ay sina Goku at Invincible. Ngayong nakakuha na siya ng napakaraming impormasyon, nakita niya ang pinakamasamang bersyon ni Invincible sa ibang mga mundo. Pero sa ngayon, gusto niyang malaman kung sino talaga ang lalaking matinik ang buhok na may kakaibang pananamit. Pagkatapos pag-isipan ito ng kaunti, nagpakatatag si Angstrom, natitisod sa una, ngunit may determinadong ekspresyon sa kanyang mukha. Ang pagdagsa ng kaalaman mula sa machine ay hindi lamang nagpalawak ng kanyang talino na lampas sa normal na limitasyon ng tao, ito ay nagpakita sa kanya ng walang katapusang mga katotohanan, marami ang may sira o talunang mga bersyon ng kanyang sarili. Napakaraming posibilidad, napakaraming kabiguan, ngunit mga solusyon din. Nakita ko ang mga mundo kung saan walang nailigtas ang mga bayani, kung saan sila ang naging sanhi ng kaguluhan. At ang lalaking iyon, si Goku, saan ba talaga siya nanggaling? Ang kanyang kapangyarihan ay higit pa sa mga batas ng ating tunay na buhay. Kakailanganin ko ng bagong estratehiya. Kung maaari kong malaman kung sino siya, marahil maaari ko siyang hanapin sa ilang dimensyon at tingnan kung mayroong isang tunay na buhay na naglalaman ng mga pagkakaiba tulad ng Goku.
Iyon ay maaaring makatulong sa akin sa aking susunod na hakbang kapag naplano ko na ito. Sa sandaling iyon, nagsimulang gumalaw ang isa sa mga molar sa mga labi, halos hindi namamalayan pagkatapos ng malaking pagsabog. Ito ay ang orihinal na molar, ang kanyang katawan ay lubhang nasugatan, nawalan siya ng isang braso at kalahati ng kanyang katawan ay lubhang napinsala. Angstrom, buhay ka pa. Nang mapansin siya, tahimik na lumapit si Angstrom, mukhang nabigo. Dahil sa iyo, ito ay naging posible, ngunit dahil din sa iyo, ito ay nabigo. Ngayon kailangan kong ipagpatuloy ito sa ibang paraan. Sa sandaling iyon, nakikita nila ang mga awtoridad na dumarating, kaya hindi ligtas na manatili doon. Binuksan ni Angstrom ang isang portal upang makatakas, ang pananatili ay mangangahulugan lamang ng mas maraming problema, at kailangan niyang tumuon sa kanyang susunod na plano. Ang natitirang Moller ay nagpasya na sumunod, na ayaw bumalik sa bilangguan, lalo na hindi sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Samantala, lumilipad sina Goku at Invincible sa itaas ng mga rooftop ng lungsod, pabalik sa pasilidad ni Cecil upang tingnan kung mayroon pa silang kailangan pang hawakan. Hindi pa rin ako makapaniwala kung gaano mo tayo kabilis na paalis, kung naghintay pa tayo ng isang segundo. Mas masahol pa ang napagdaanan ko, ngunit sa totoo lang ay medyo masaya ang pakikipaglaban sa lahat ng mga taong iyon, kahit na ako ay umaasa ng kaunti pa. Well, hindi ako sigurado na masaya ang tamang salita, ngunit kahit na ano. Di nagtagal, nakarating sila sa isang rooftop kung saan nakaset up ang isa sa mga surveillance station ni Cecil. Sa loob ng ilang minuto, bumukas ang isang screen na tumambad sa mabagsik na mukha ni Cecil. Good work, kayong dalawa, ang laboratorio ay nawasak at ang banta ay napigilan, hindi bababa sa ngayon. Hindi kami sigurado na lahat ng Moller ay nalipol ng pagsabog, at tiyak na may ginawang kakaiba si Angstrom. Alam namin, sinuri namin ang natitirang enerhiya sa lugar upang makita kung ang lahat ng tao doon ay talagang namatay. Mayroong maraming mga variant at kailangan nating pag-aralan ang lahat ng mga ito. Sa totoo lang, ang machine na iyon ay higit pa sa napagtanto ng mga Moller. Pagkatapos ay ibinaling niya ang tingin kay Goku. At ikaw, ipinapakita mo sa akin na ang iyong presensya sa mundong ito ay maaaring magbago ng balanse ng kapangyarihan para sa kabutihan man o para sa masama. Kaya, kailangan kong malaman ng sigurado, nandito ka ba para manatili at tulungan kami, o tutol ka sa ginagawa namin? Tiniklop ni Goku ang kanyang mga braso at saglit na tumingala sa langit bago sumagot. Sa totoo lang, gusto ko ang mundong ito at ang ginagawa mo para makatulong sa iba. Isa pa, ang sarap ng pagkain dito. Ang mga kalaban sa ngayon ay hindi pa ang inaasahan ko, ngunit nakikita kong puno ito ng mga hamon, kaya, kung makakatulong ako, gagawin ko. Bagaman, bukas makalawa o kapag naisipan ko, kailangan ko nang umuwi. Dahan-dahang tumango si Cecil, hindi inaalis ang tingin sa Sayan. Mabuti, isa sa alang-alang namin iyon ang aming pagsasaayos sa ngayon. Malugod ka naming tinatanggap sa Earth, o sa halip, sa ating mundo. Nang matapos ang maikling pag-uusap, naputol ang transmission at naiwan saglit na tahimik ang dalawang bayani. So, ano ang gagawin mo ngayon? Wala akong masyadong alam tungkol sa lugar na ito, ngunit naiisip ko na gagawin ko ang palagi kong ginagawa. Magsanay at mag-recharge sa pamamagitan ng pagkain. Gusto mo bang samahan ako? Oo naman, bakit hindi, bagamat hindi ko maipapangako na masasabayan kita. Huwag mag-alala, iyon ang masayang bahagi, ang bawat tao ay nagpapabuti sa kanilang sariling paraan. At ang tunog na iyon ay perpekto. Mahusay, ngunit sa palagay ko, dapat tayong maghanap ng ibang lugar kung saan malaya tayong makakapagsanay. Mas alam mo ang mundong ito kaysa sa akin, may alam ka bang lugar? Matapos matupad ang misyon na ibinigay sa kanila ni Cecil, nagpasya sina Goku at Mark na magsanay upang subukan ang kanilang mga kakayahan at matuto pa tungkol sa kanilang mga estilo ng pakikipaglaban. Pagkaraan ng ilang minutong lumulutang sa kalangitan, palayo ng palayo sa lungsod at sa anumang lugar ng populasyon. Ginabayan ni Mark si Goku patungo sa isang bulubunduking pook sa labas kung saan buo pa rin ang kalikasan. Nandito na tayo, walang mga kamera at walang mga sibilyan sa malapit, mayroon kaming lahat ng espasyo na gusto natin.
Perpekto, ganito mismo ang uri ng lugar kung saan ako nagsasanay sa amin, gusto ko ito. Pareho silang malumanay na bumaba, lumapag sa isang malaking bato na tinatanaw ang lambak. Iniunat ni Goku ang kanyang mga braso, naglunsad ng ilang suntok sa hangin upang ma-relax ng kaunti bago ang laban. Sige, Mark, bago tayo magsimula ng anumang seryoso, kailangan kong makita kung paano ka talaga kumilos, kaya huwag kang magpigil gaya ng ginawa mo sa ating laban sa pagsasanay, okay? Medyo nagulat si Mark na napansin ni Goku ang detalyeng iyon, dahil tama siya, nagpigil si Mark dahil sa kanyang kabayanihan na paraan ng pakikipaglaban at sa kanyang ugali na hindi seryosong manakit ng mga kalaban dahil sa kanyang dakilang Viltrumites na lakas. Okay, pero paano mo nalaman na hindi ko ginagamit ang buong kapangyarihan ko? Kita ko sa lakas ng mga suntok mo at kung paano ka gumalaw. Talagang namangha ako kung gaano ka may karanasan sa pakikipaglaban. Well, walang problema kung lalabanan kita ng seryoso. Oo naman, tsaka, kung hindi mo ibibigay ang lahat, paano ka uunlad, pangako hindi kita sasaktan, pero ipakita mo sa akin kung ano ang kaya mong gawin. Tumango si Mark at nagsimulang huminga ng malalim, bahagyang humigpit ang kanyang suit habang nag-iipon siya ng lakas at inilunsad ang sarili kay Goku ng may kahangahangang bilis. Napakabilis na nanginig ang hangin sa paligid niya mula sa pagkakatulak. Nang malapit na siya kay Goku, binato niya ng suntok ang mukha ni Goku. Ngunit sa huling segundo, madaling itinagilid ni Goku ang kanyang ulo, umiwas nang hindi gumagalaw sa lugar. Magandang simula, iba sa mga suntok mo kanina. Natutuwa akong marinig iyon. Hindi nag-aksaya ng sandali, pinalakas ni Mark ang intensity at lumipad ng paikot-ikot, umaatake gamit ang isang pagkakasunod-sunod na mga combo mula sa iba't ibang anggulo. Si Goku ay natural na umiwas, humaharang lamang kapag kinakailangan, na para bang binabasa niya ang bawat galaw bago ito mangyari. Pagkatapos ng ilang minutong agresibong pagsuntok, medyo umatras si Mark habang si Goku ay parang nagpapainit lang. Maganda ang pundasyon mo. Ikaw ay mabilis at malakas, ngunit ang iyong mga paggalaw ay medyo limitado, kailangan lang ng isang mas malakas kaysa sa iyo para matalo ka, ngunit kung gagawin mong mas dynamic ang iyong estilo, maaari kang magkaroon ng mataas na kamay kahit na laban sa mga nakatataas na kalaban. Kaya, ano ang dapat kong gawin? Relax, alam ko na pagkatapos ng lahat ng nangyari sa iyong ama, dapat kang matakot na patayin ang iyong mga kalaban dahil sa iyong lakas, at iyon ang naglilimita sa iyo. Kaya naman kailangan mo ng higit na kontrol para hindi ka gaanong limitado kapag umaatake. Hindi ka dapat laging lumalaban ng may malupit na lakas, minsan ang magpatama ng maingat at tumpak ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa magpatama ng buong lakas. May ipapakita ako sa iyo. Pagkatapos sabihin iyon, bahagyang yumuko si Goku, ang isang paa ay nakalubog sa mabatong lupa habang ang isa naman ay nakaangat ng kaunti, na nagpatibay ng isang tuloy-tuloy ngunit matatag na stance. Panoorin mo akong mabuti, Invincible. Ito ay hindi lamang tungkol sa kung gaano karaming lakas ang iyong ginagamit, ngunit kung paano, kailan, at saan. At sa isang iglap, nawala si Goku sa paningin ni Invincible, na iniwan siyang nalilito sa sitwasyon. Nang likas na ibinaling ni Invincible ang kanyang ulo para hanapin siya, si Goku ay nasa gilid niya nang hindi nakakagawa ng ingay. Huminto ang kanyang kamao ilang pulgada mula sa tiyan ni Mark nang hindi siya tinamaan. Nararamdaman mo ba ito? Sa ganitong lakas, maaari kong alisin ang isang kalaban nang hindi siya papatayin, ito ay kontrol, ang kulang sa'yo. Natigilan si Invincible, alam na niya ang bilis ni Goku pagkatapos ng nangyari, pero nakakabilib pa rin. Ito ay hindi ka panipaniwala, ni hindi kita nakitang gumalaw. At hindi ko rin ginagamit ang Kaioken. Kayo ano? Magpapaliwanag ako mamaya. Sa ngayon, lumapit ka sa akin ng buong lakas, ngunit pagsamahin ito ng higit pa sa direktang suntok. Kasabay nito, lumipat si Goku sa ibang stance sa pakikipaglaban upang patunayan ang kanyang punto kay Invincible. Bantayan mo ang aking mga paa, ang aking mga balikat, ang aking paghinga, ang iyong katawan ay magbibigay ng mga signal, at kailangan mong matutong basahin ang mga ito upang magamit mo ang mga ito sa iyong kalamangan. Well, susubukan ko.
Sa pagkakataong ito, lumipad si Invincible patungo kay Goku sa isang zigzag na landas, sinusubukang iwasan ang isang mahuhulaan na tuwid na linya. Tinagilid ni Goku ang kanyang ulo habang pinapanood ang bagong diskarte ni Invincible na sinasang ayunan ito. Sa sandaling malapit na, nagsimulang maghagis ng suntok si Invincible, ngunit sa pagkakataong ito ay mas maluwag at mas tuloy-tuloy ang kanyang mga galaw. Hindi sila perpekto, ngunit hindi na siya ang matigas na manlalaban dati. Hinarang ni Goku ang isang suntok at umiwas sa isa pa, pagkatapos ay sinagot ito ng sunod-sunod na suntok sa katawan at balikat ni Invincible. Hindi nito sinadyang saktan siya, para lang masuray-suray, mawala ng balanse, at masira ang kanyang bantay. Malinaw na nasiyahan si Goku sa pagsasanay kasama si Invincible, dahil mabilis na natuto at nagsikap si Invincible. Magaling, hindi mo kailangang palaging pumunta para sa matinding suntok, minsan ang ibang diskarte ay nagbibigay sa iyo ng higit na kalamangan kaysa sa direktang suntok. Pagkatapos ng komentong iyon, nagpa siya si Invincible na i-apply ang kanyang narinig. Habang malapit, umikot siya sa himpapawid, hinawakan ang braso ng Saiyan, at inihagis siya pataas. Bagamat pinahintulutan ito ni Goku upang subukan ni Invincible ang kanyang mga galaw, napangiti siya sa pagbabago ng diskarte, gamit ang kanyang sariling momentum upang pigilan ang kanyang sarili sa ere ilang sandali matapos ang paghagis ni Invincible. Mabuti iyon, tingnan kung ano ang magagawa mo kapag lumaban ka ng maayos at walang takot. Tama ka, ito ay mas komplikado kaysa sa naisip ko, ngunit ito rin ay nararamdaman na mas totoo. Nakikita ang kanyang pag-unlad, gumawa si Goku ng isang bagong stance at hinayaang tumaas ng bahagya ang kanyang aura upang ipakita kay Invincible ang kanyang kontrol sa enerhiya. Ngayon ay dumating ang pinakamagandang bahagi, mas madalas akong aatake para masanay ka sa takbo ng totoong laban. Sige, pagkatapos ay magpatuloy tayo. Sa isang iglap, naglunsad si Goku ng pag-atake, ang kanyang bilis ay napakalaki, ngunit hindi nakamamatay. Pasimple niyang tinuturuan si Invincible sa bawat suntok. Bawat suntok ay pinilit si Invincible na kumilos, mag-react, at matuto. Nagsimulang makakita si Invincible ng mga pattern sa mga pinigilan na pag-atake ni Goku, na nagsisimulang mahulaan ng ilang mga galaw. Nagpatuloy si Goku na hinihikayat si Invincible na alisan ng takip ang kanyang mas malalim na instinct sa pakikipaglaban. Nagsisimula na akong maunawaan ang sinabi mo, parang unti-unting naiintindihan ng katawan ko ang wika ng pakikipaglaban. Nagsimulang tumugon si Mark ng mas mahusay at mas mabilis sa labanan na nakikipagpalitan ng paminsan-minsang suntok kay Goku. Ginamit din niya ang lupa na lumundag sa mga bato upang itulak ang sarili. Lumikha siya ng mga bugso ng hangin sa kanyang paglipad upang lituhin ang instinct ni Goku at magkaroon ng kalamangan. Saglit na natigilan si Goku, pinagmamasdan ng mabuti kung paano gumalaw si Invincible sa paligid niya, na pagtantong hindi ito basta-basta, si Mark ay nakakakuha ng puwersa sa hangin, at tama siya. Sa lalong madaling panahon, sinalakay siya ni Invincible ng hindi kapani-pani walang bilis at nagawa niyang tamaan ang mukha ni Goku. Ang suntok ay hindi nagpaatras o nakaapekto kay Goku, ngunit hindi bababa na si Invincible ay nakapaglunsad ng isang madiskarteng mahusay na pag-atake, na kung ano mismo ang gusto ni Goku. Iyon ay nakakagulat. Magaling, Invincible. Pinagpapawisan ako na parang baliw, ngunit ito ay kamangha-mangha. Salamat sa iyong payo, Goku. Well, sa palagay ko nakakuha tayo ng isang karapat-dapat na pahinga, hindi ba? Sa totoo lang, oo, maganda iyon. Pagkatapos ng kanilang maikling pag-uusap, nagpasya silang bumaba mula sa himpapawid para magpahinga. Nakaupo si Invincible sa isang bato, nagpupunas ng pawis sa kanyang mukha habang nakatingin kay Goku na may halong respeto at pagod. Mas marami kang natutunan kaysa sa inaasahan ko, at hindi lang dahil malakas ka, dahil gusto mo talagang matuto. Salamat, Goku. Hindi mo lang ako tinulungang lumaban ng mas mahusay, pakiramdam ko ay naiintindihan ko na kung ano talaga ang ibig sabihin ng lumaban at hindi basta-basta kumilos bilang isang bayani. Iyon ang pinakamahalagang bagay. Kung matututo kang lumaban ng maayos, lalakas ka at kakayanin mo ang mga kalaban at pagkatapos ay mapoprotektahan mo ang iba.
Tumango si Mark, naiintindihan niyang mabuti ang ibig sabihin ni Goku. Sa di kalayuan, ang araw ay nagsisimula ng lumubog sa likod ng mga bundok na minarkahan ang pagtatapos ng kanilang araw ng pagsasanay. Napakagandang araw. Matagal na mula noong nagsanay ako sa isang bagong tao na sabik na mag-improve, masaya ako na dumating ako sa mundong ito. Gayon din ako. Minsan sa lahat ng kaguluhan at responsibilidad, nakatuon lang ako sa pagpapalakas at nakakalimutan ang bahagi tungkol sa pag-aaral ng sining ng pakikipaglaban. Salamat para doon. Hinayaan ni Goku ang kanyang sarili na bumagsak sa damuhan, kalahating nakapikit habang ini-enjoy ang sandali. Mangyayari ang tao, ang isa ay lumalakas, sigurado, ngunit mahalaga din na matutunan ang tungkol sa sarili habang nasa daan. Gusto ko talagang makilala mo ang iba pang mga bayani na kasama ko, sa tingin ko marami kang maituturo sa amin. Bahagyang ibinaling ni Goku ang kanyang mukha kay Mark, nakataas ang isang kilay na may pag-uusisa. Anong klaseng team yan? Ito ang bagong Guardians of the Globe, hindi sila perpekto, o kasing lakas mo, pero may mabuting puso sila, at marami na silang pinagdaanan nitong mga nakaraang araw, kaya gusto kong makilala mo sila at baka matulungan mo silang umunlad. Dahan-daang tumango si Goku, naiintindihan ang kahalagahan ng panukala. Kung ganoon ang kaso, gusto ko, nagtataka ako kung anong mga uri ng kapangyarihan mayroon ang mga bayani sa mundong ito, parang masaya. Pagkatapos sumagot, yumuko si Mark, iniunat ang kanyang mga braso ng may kaunting pagsisikap habang pinagpag ang alikabok sa kanyang uniforme. So, paano bukas, pwede kong kausapin si Cecil para mag-set up sa amin, hindi naman siguro siya magrereklamo kung kasali ka. Oo naman, wala naman akong gagawin bukas. Nang marinig yun, dahan-dahang umalis si Mark, nagsimulang umalis sa lambak upang umuwi. Magkita-kita tayo bukas Goku, salamat ulit. Magpahinga ka na, Invincible, maganda ang ginawa mo ngayong araw. Habang nawala si Invincible sa di kalayuan, nanatili si Goku ng ilang sandali, nakatingin sa mga bituin na nagsimulang lumitaw sa madilim na kalangitan. Ang mga salita ni Invincible tungkol sa grupo ng bayani ay nagpaalala sa kanya ng kanyang mga kaibigan sa Earth na inaasahan niyang makita muli sa ibang araw. Sana okay lang lahat ng tao sa mundo ko, ipinapangako ko na magkikita tayong muli, mga kaibigan. Pagkatapos ng mga salitang iyon, bumalik si Goku sa pasilidad ni Cecil para magpahinga dahil iyon ang tahanan niya pansamantala. Madaling araw kinabukasan. Pagsapit ng madaling araw, lahat ng tao sa pasilidad ay nagtatrabaho gaya ng dati. Sa kanyang bahagi, medyo maagang bumangon si Goku at nagsimulang maglakad sa mga bulwagan na may katangiang kalmadong ekspresyon. Ang ilang mga agent ay pinagmamasdan siya ng may paghanga habang siya ay dumaan, hindi pa rin maunawaan ang laki ng kanyang kapangyarihan, ngunit alam nila na ang lalaking may matinik na buhok ay hindi masama. Habang naglalakad sa pasilyo, nabangga ni Goku si Cecil na may sasabihin sa kanya. Magandang umaga, Goku, ipinaalam sa akin ni Invincible na gusto mong makilala ang natitirang bahagi ng team. Dahil nagpakita ka ng tunay na tulong, sa tingin ko ay may karapatan kang gawin ito, kaya, maaari mo silang hintayin sa meeting room sa dulo ng bulwagan. Perpekto, salamat, Cecil. Pagkatapos ng maikling palitan na iyon, mabilis na tinungo ni Goku ang meeting room. Pagdating doon, nakita niya ang isang medyo maluwag na silid na may bintana kung saan matatanaw ang underground training area. May mga screen na nagpapakita ng mga log ng aktibidad ng iba't ibang superhuman, kasama ang ilang mga sopa. Habang naghihintay, sinamantala ni Goku ang pagkakataong mag-inat ng kaunti, ininat ang kanyang leeg at balikat. Hanggang sa makalipas ang ilang minuto, may narinig siyang papalapit. Si Invincible ang maagang dumating sa pasilidad upang tuparin ang kanyang salita kay Goku. Goku, natutuwa akong makita ka, nakatulog ka ba ng maayos? Maayos naman, kumusta ka pagkatapos ng pagsasanay kahapon? Medyo masakit pa ang katawan ko pero ayos lang, lahat sa base ay nasasabik na makilala ka, naghihintay na sila. Lumapit si Mark sa control panel at pinindot ang isang pares ng mga pindutan, dahilan para bumukas ang likod ng dingding na may bahagyang paglangit-ngit ng metal na nagpapakita ng elevator.
Pareho silang pumasok at hindi nagtagal ay nagsimula na silang bumaba sa mas malalim na antas na mahirap unawain. Malaki na ang pinagbago ng Guardians of the Globe simula nung nangyari sa tatay ko. Nawalan kami ng mahahalagang tao, ngunit nakakuha kami ng mga bagong kakampi. Hindi lahat ay ganap na nakakatugon, ngunit sila ay mahusay, higit sa lahat gusto nilang mapabuti. Ano sila? Anong kapangyarihan mayroon sila? Well, makikita mo para sa iyong sarili, maaaring sorpresahin ka ng ilan. Di nagtagal pagkatapos sabihin yon, bumukas ang mga pinto ng elevator, na inihayag ang isang pinatibay na silid ng pagsasanay na may mga panloob na watchtower, mga kagamitang pang-combat simulation, at mga holographic na kalaban. Doon, 6 na figura ang natipon, nag-uusap sa kanilang mga sarili. Pero napalingon silang lahat nang makitang pumasok si Mark kasama si Goku sa gilid niya. Kumusta kayong lahat? Ito ay si Goku, magaling siya, sabihin na nating fighter siya mula sa ibang universe. Higit sa lahat, siya ay isang taong makakatulong sa atin na umunlad ng husto. Nabasa ko ang mga paunang ulat, ang iyong mga pisikal na kakayahan ay lumampas sa anumang metahuman sa aming mga talaan, nakakabighani. Kaya, ito ay totoo, ikaw ang lumaban sa mga Mauler ng mag-isa at walang kahirap-hirap na pumigil sa blast zone. Iyan ba ang taong lumilipad ng walang teknolohiya at umiiwas sa mga bala na parang wala lang? Sa palagay ko, kahit na hindi ito ganoon kalaki, mas relax ka pa sa inaakala ko. Dapat kong sabihin na isang karangalan ang makatrabaho ang isang tulad mo, kahanga-hanga ang iyong mga gawa. Gusto ko ang iyong enerhiya, natutuwa din akong magsanay kasama ka, mukhang may potential ka. Habang nakikipag-usap si Goku sa iba, inayos ni Robot ang kanyang panel para protektahan ang isang 3-dimensional na imahe ng team na may mga istatistika para bigyan si Goku ng mga kaalaman tungkol sa kakayahan ng team. Nakuha nito ang atensyon ni Goku, at lumapit siya para mag-obserba ng may pagkamausisa. Nakikita kong lahat kayo ay may iba't ibang kakayahan. Magaling yan, gaano ka man kalakas na individual, kung nagtatrabaho ka bilang isang mahusay na nakasynchronize na team, makakamit mo ang mga hindi kapanipaniwalang bagay. At paano mo planong sanayin ang mga taong ibang-iba? Well, maaari silang maging komplikado dahil sila ay iba-iba, ngunit may mga batayan ng labanan na maaaring magsilbi sa lahat, kaya magsisimula tayo sa mga pangunahing kaalaman. Tiyak na alam mo na kung ang iyong katawan ay hindi nakasync sa iyong mga reflexes at iyong isip, palaging may kahinaan. Ituturo ko sa iyo kung paano maramdaman ang ritmo ng labanan at asahan ang mga pag-atake. At kung payag ka, matutulungan din kitang madama ang iyong panloob na enerhiya. Enerhiya sa loob? Tama, maaaring manipulahin ni Goku ang enerhiyang iyon upang makagawa ng mga kamanghamanghang bagay, lumipad, putok ng apoy, maramdaman ang iba, kahit na paramihin ang kanyang lakas. Maaari mong sanayin iyon? Lahat ay masasanay, kailangan mo lamang ng pasensya, pagsisikap, at maraming pagsasanay. At kung hindi mo magagamit ang enerhiya para magpaputok, mapapalakas pa rin nito ang iyong katawan at ang iyong mga kakayahan. Tumango si Robot ng may interes, pinag-aaralan ang mga pattern ng katawan ni Goku. Si Rex, bagamat nag-aalinlangan, ay halatang naiintriga. Samantala, nagpalitan ng tingin sina Kate at Ray na nagpapakita ng paggalang sa gustong ipakita sa kanila ni Goku. Paano kung magsimula tayo sa isang maliit na laban sa pagsasanay? Maaaring labanan ni Goku ang bawat isa sa atin upang ipakita sa atin kung ano ang kanyang sinasabi. Mukhang maganda, ngunit huwag magpigil, gusto kong makita kung ano ang kaya nyo. O sige. Ina-activate ang maximum containment field para sa training room. Isa-isang pumwesto ang mga Guardian sa paligid ni Goku habang pinatibay ni Robot ang seguridad ng silid upang mabawasan ang pinsala. Sabay-sabay na lumahok ang lahat ng mga bayani upang makita mismo ang mga kakayahan at kapangyarihan ni Goku. Kaagad na umatras ng ilang hakbang si Goku at tumayo sa sulok ng training field. Ang kanyang tindig ay maluwag ngunit handa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sa isang iglap, ngunit ang kanyang aura ay nag-alab ng mahina, na nagliliwanag sa silid ng hindi nagdudulot ng pinsala, ngunit imposibleng balewalain ang kapangyarihan nito.
Ito ang key, ang vital energy na mayroon ang lahat sa kanilang katawan kahit na hindi alam ng lahat kung paano ito gamitin. Sa pamamagitan ng pagsasanay, matututuhan ninyong madama ito at gamitin ito, kahit sa maliit na sukat para palakasin ang inyong mga katawan at kapangyarihan. Ramdam ko ang pag-vibrate nito sa hangin, parang nabubuhay sa init. Hindi pa ako nakakaramdam ng ganito, kahit sa labanan, ito ay napakalaki. At ito ay simula pa lamang. Ngunit bago nyo isipin ang tungkol sa pagmaster nito, tingnan muna kung ano ang kayang gawin ng isang ganap na kumokontrol nito. Nang hindi sila binibigyan ng oras para magproseso, nawala si Goku sa harap nila, halos hindi mahahalata. Sa isang iglap, lumitaw siya sa likod ni Bulletproof, na likas na lumingon upang ipagtanggol ang sarili sa sandaling maramdaman niya ang kanyang presensya. Ngunit bago pa niya magawa ang anumang bagay, lumipat na si Goku sa kabilang panig. Pagkatapos ay nag-flash siya sa harap ni Rex, pagkatapos ay sa itaas ni Robot, at pagkatapos ay bumalik sa gitna, bawat galaw ay isang mabilis na paglipat na hindi masubaybayan ni isa sa kanila ng kanilang mga mata. Naiwan ang lahat na hindi gumagalaw matapos ang isang pagpapakita ng bilis dahil ito ay ganap na nalampasan ang kanilang mga pandama. Naniniwala akong naiintindihan ko kung bakit gusto mong sabay kaming umatake sa halip na isa-isa, sinusubukan mo kami. Eksakto, kaya, sabay-sabay na umatake ng hindi nagpipigil. Matuto ng isang bagay na hindi maituturo ng mga pangsimulasyon at umangkop sa totoong oras. Ito ay magiging kawili-wili. Hindi ko alam kung baliw ba ito o naghahallucinate ako. Isa-isang nag-deploy ang mga Guardian sa combat formation. Nag-activate ang robot ng isang hanay ng mga support drone na lumilipad sa paligid niya gamit ang mga advanced na sensor. Si Bulletproof ang humarap sa harapan. Lumiit si Ray upang lumipat sa mga blind spot. Pinuno ni Duplicate ang field ng kanyang mga kopya, at nagsimulang maghagis ng mga pampasabog si Rex upang subukan ang bilis ng reaksyon ni Goku. Sa unang sandali, tiniis ni Goku ang mga pampasabog at naglaho sa gitna ng usok, muling lumitaw sa pagitan ni Kate at Rex, sabay na hinampas silang dalawa at ibinagsak ang mga ito sa mga dingding ng training zone. Pagkatapos, binunsod niya ang sarili upang harangin ang isang pangharap na pag-atake mula kay Bulletproof gamit ang isang bukas na palad, hinihigop ang lahat ng lakas ng suntok. Yun lang, gusto ko yan. Tactical Coordination at 65% Drones Containment Fire. Sa utos na iyon, ang mga drone ay nagpaputok ng isang lambat ng paralyzing beam patungo kay Goku. Nang mapansin ito, si Goku ay nagbigay ng maliit na pag-ikot sa hangin, nagpakawala ng isang bahagyang spiral key na pumutok na nagpakalat sa mga beam at na-shutdown ang mga drone. Hindi ka panipaniwala, parang nakikita niya lahat ng galaw ko. Nang makita ang sitwasyon, nagpa siya ang mga natitirang clone ni Kate na kumilos. Nagmadali silang pumasok, ngunit pinigilan ni Goku ang pinagsamang pag-atake. Huwag mag-overthink, pakiramdaman ang ritmo, magtrabaho bilang isa. Pinilit ng sitwasyon, ang mga Guardians ay umangkop upang magpatuloy. Ginamit ni Kate ang kanyang mga clone bilang mga distractions upang lumikha ng mga openings habang ang Bulletproof ay naglunsad ng mas mabilis na pag-atake, hindi para makapinsala, ngunit upang umatake mula sa iba't ibang mga anggulo. Nag-coordinate sina Ray at Robot ng maraming pag-atake at precision fire. Maging si Rex, na napansin kung paano inasahan ni Goku ang bawat kilos, ay naghagis ng mga pampasabog sa hindi inaasahang mga landas nang hindi sinasaktan ang iba. Ang diskarte na ito ay tila tama para kay Goku dahil mas coordinated na sila ngayon. Ang mga pagsabog ay yumanig sa halos lahat ng bahagi ng zone na napilitang umatras ang iba upang maiwasan ang pinsala. Huminto ang mga Guardians, pagod ngunit nakangiti, dahil tila sa wakas ay maayos na silang nagtulungan. Ang iba ay humihingal, ang iba ay nakaupo sa sahig. Maging si Robot ay na-deactivate ang kanyang tactical panel dahil sa sobrang init. Ngunit nang mawala ang usok, nakita nila si Goku na ganap na hindi nasaktan. Hindi masama para sa inyong unang session ng pagsasanay laban sa akin. Sigurado ka ba na iyon ay pagsasanay o isang aktwal na laban? Pareho, pero ang importante may natutunan ka, di ba? Nalaman kong mas mababa kami sa iyo, ngunit marami rin kaming mapapabuti.
Wala pa akong nakitang katulad nito kahit para lang sa pagsasanay. Malayo pa ang mararating, ngunit kung payag ka, tuturuan kitang madama ang ki, malaman ang iyong katawan bilang extension ng iyong isip, at gumamit ng lakas hindi lang para lumaban, kundi para mas maprotektahan. Ang mga salita ni Goku ay nag-iwan ng maikli ngunit napuno ng katahimikan, malinaw na ang kanyang mensahe ay nagdulot ng pakiramdam na matagal nang hindi naramdaman ng team. Pagkatapos ito ay magiging kapaki-pakinabang, mag-aangkop kami ng bagong plano sa pagsasanay upang maisakatuparan ito. Perpekto, pakiramdam ko ay nasa amin ako. Kaya, nanatiling nagpaplano ng pagsasanay si Goku kasama si Robot na tumulong sa mga detalye para sa bawat bayani. Sa sandaling naitakda na ang lahat, ginugol ni Goku ang natitirang bahagi ng araw sa pagsasanay sa mga Guardians, tinuturuan sila kung paano tuklasin ang mga kalaban sa panahon ng labanan. Mahirap ito dahil karamihan ay nagkaroon ng problema sa pagpapakita ng ki. Gayunpaman, patuloy silang ginagabayan ni Goku. Bago pa man nalaman ng sino man, malapit nang matapos ang araw. Nang tumingin si Mark sa kanyang relo, napabuntong hininga siya sa oras na iyon. Gusto kong manatili, ngunit nangako ako sa aking ina na makakasama ko siya ngayong gabi. Goku, gusto mo bang sumama? Hindi ba nakakahiya para sa iyo na makita ang aking tahanan at baka mapakagat ka? Oo naman, ngayong binanggit mo ito, nagugutom ako, kaya hindi ako makatanggi. Natatawang nagpaalam sina Goku at Mark sa team sa ngayon na nangangakong babalik sa lalong madaling panahon upang mapanatili ang pagsasanay. Umalis sila at tinawid ang takip silim na kalangitan patungo sa Grayson House. Matapos makilala ang mga Guardians of the Globe at labanan sila para subukan ang kanilang lakas, tinanggap ni Goku ang imbitasyon ni Mark na pumunta sa kanyang bahay para mas makilala niya ang lugar at kumuha ng makakain sa daan. Sa paglalakbay, tila kalmado ang lahat. Napakatahimik kaya't patuloy na hinahangaan ni Goku kung gaano kalaki ang lungsod. Ang mundong ito ay kapansin-pansin. Dapat ay napakahirap na trabaho upang maging isang bayani sa isang lugar na tulad nito. Oo, sa totoo lang, minsan nakakalimutan kong asikasuhin ang sarili kong mga gawain, pati na ang pag-aaral ko. Mukhang komplikado, ngunit malinaw na nagsusumikap ka upang pamahalaan ang lahat ng iyon. Oo, kahit papaano sinusubukan ko. Nang malapit na silang makarating sa kabahayan kung saan nakatira ang pamilya Grayson, isang kakaibang panginginig ang naramdaman sa hangin, parang tremor sa langit mismo. Biglang lumitaw sa harap nila ang isang humanoid figure na parang insekto. Matangkad na may asul na balat at nakasuot ng ceremonial armor. Napahinto ang dalawa sa himpapawid, nagulat sa kanilang nakita. Invincible, nahanap na kita sa wakas. Galing ako sa napakalayo para bigyan ka ng mensahe. Hindi ko alam na may mga insektong nagsasalita sa lugar na ito. Sa tingin ko hindi iyon ang mahalaga, pero sabihin mo sa akin, sino ka, anong nangyayari? Ang pangalan ko ay No Loft, kinatawan ako ng planetang Thraxa. Maraming bulalakaw ang papalapit sa aming planeta, at hindi namin kayang ipagtanggol ang aming sarili ng mag-isa. Kaya nga ako naparito para humingi ng tulong sa iyo. Kahit na hindi ko inaasahan na may iba kang kasama. Ito ay kawili-wili sa akin, pero hindi ko alam, ano sa tingin mo, Invincible? Sa totoo lang, kakaiba ang pakiramdam, pero hindi naman siya nagkukunwari, kaya dapat totoo. Kung gayon, kung hindi ka tututol, gusto kitang samahan sa nakatutuwang misyon na ito. Ayos lang sa akin iyon. Sa ganoong paraan, mas magiging ligtas ako sa pagpunta sa ibang planeta. Iniyuko ng Thraxa ng kanyang ulo bilang pasasalamat, nagpaabot ng isang maliit na device upang ipatawag ang kanyang ship na hindi nagtagal ay dumaong malapit sa kinaroroonan nila. Nakahanda na ang lahat para sa pag-alis natin, dadalhin kita doon. Nang walang labis na pag-iisip, at sa hindi masisirang kalooban na iyon na tulungan sila. Sumakay sina Goku at Mark sa ship ng Thraxen. Gayunpaman, bago umalis ng tuluyan, huminto si Invincible upang magpaalam sa kanyang kasalukuyang kasintahan dahil aalis siya sa planeta nang hindi bababa sa ilang linggo.
Kapansin-pansin na hindi sumang-ayon si Cecil sa desisyong ito sa sandaling matukoy niya na aalis sina Goku at Invincible sa atmosphere sa ship na iyon, ngunit determinado si Invincible na tulungan ang mga naninirahan sa planetang iyon. Aabutin sila ng ilang oras bago makarating, ngunit sa wakas ay nakarating din sila sa planetang Thraxa, kung saan maraming mga naninirahan na may mga hitsura ng insekto. Gayunpaman, hindi nila nakita ang isang mundo na sira o isang larangan ng digmaan gaya ng kanilang inaasahan. Tila wala man lang panganib dahil maaliwalas ang kalangitan at walang bulalakaw na papalapit. Isang panginginig ang bumalot kay Mark habang si Goku ay nalilito sa sitwasyon. Anong nangyayari dito? Akala ko dumating kami para pigilan ang mga bulalakaw. Wala akong nakikita, walang mga palatandaan ng kaguluhan, tahimik lang ang lahat. Sigurado ka bang emergency ito? Alam kong sinabi ko sa iyo iyon, ngunit ang totoo ay iba ang problema. Ipapaliwanag ng pinakamataas sa lahat, kaya huwag mag-alala. Bagamat kakaiba ang sitwasyon, nagpasya silang dalawa na sundan ang Thraxan kung nasaan ang hari upang masabi niya sa kanila kung bakit niya sila ipinatawag. Ang lugar ay malawak at madilim, pinalamutian ng mga bioluminescent na kristal at mga Thraxan guard sa bawat sulok. Sa gitna, sa isang trono ng buhay na bato, at sa isang mas mataas na antas ay nakatayo ang isang kahangahangang figura, matipuno, makapal na balbas, mga mata na kumikinang na parang mga baga. Nakasuot siya ng mapupulang baluti na may mga sagisag ng Viltrumites. Ang kanyang presensya lamang ay nagdulot ng isang kapansin-pansing presyon sa silid. Huminto ang dalawa sa harap ng hari, lalo na si Invincible, na natigilan ng mapagtantong ama niya iyon. Ama! Tagal na nating hindi nagkita, anak. Pagkatapos ng palitan na iyon, saglit na napuno ng katahimikan ang silid, walang sinabi. Tinawag mo siyang ama. Huwag mong sabihin siya ang kinuwento mo sa akin sa Earth. Oo, siya ang aking ama, Nolan Grayson, ngunit mas kilala mo siya sa iba niyang pangalan, Omni-Man. Nagulat si Goku sa narinig dahil hindi niya inaasahan na makaharap ang tao na nagdulot ng napakaraming sakuna sa Earth. Dapat nahulaan ko, paglapag natin, nakaramdam ako ng malakas na enerhiya na nagmumula sa kanya, pero hindi ko akalain na nandito ang ama mo. Natutuwa akong makita kang muli, Mark, kahit hindi ko inaasahan na may kasama ka. Siya ay bago sa Earth at nag-alok na tulungan ako. Pero sabihin mo sa akin ang totoo, kung ganun walang bulalakaw. Hindi, sorry kung niloko kita, pero ito lang ang paraan para makarating ka. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa Earth, alam kong hindi ka darating kung sasabihin ko sa iyo ang totoo. At ano ang katotohanan kung gayon? Napabuntong hininga lang si Nolan bago nagsalita, isang maikling sulyap din kay Goku, pinag-aaralan siya na parang sinusubukan niyang basahin siya ng buo. Dumating ako sa planetang ito pagkatapos gumala sa kalawakan. Iniligtas ko ang kanilang buhay at tinatanggap nila ako bilang isang tagapagtanggol, bilang isang hari. Tinutulungan ko silang buuin muli ang kanilang mundo. Ngunit hindi ako nandito para mamuno, nandito ako dahil kailangan ko ng tulong. At bakit ako, bakit ngayon, pagkatapos ng lahat ng ginawa mo? Dahil may darating, Mark, at hindi ko ito kayang harapin ng mag-isa. Kung ganoon magsimula ngayon. Ano ang sinasabi mong darating, bakit tayo? Dapat ay seryoso kung ang isang taong kasing lakas mo ay hindi makayanan. Darating ang mga Viltrumites sa planetang ito. Umalingaw-ngaw sa silid ang mga salitang iyon na nagpaulan ng katahimikan saglit dahil seryoso ito. Hindi tatanggapin ng Viltrumites Empire ang pag-abandona ko, ang pag-alis sa misyon sa Earth na bumubuo ng mga relasyon sa isang mababang uri ng hayop, ako ay naging isang taksil. At ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin hahabulin nila ako, darating sila para sa akin, at gayon din. Pagkatapos, na parang hinihintay niya ang eksaktong sandaling iyon, isang Thraxan ang pumasok sa bulwagan na may dalang bagay na nakabalot sa tela. Marahan itong kinuha ni Nolan, inilantad ang mukha ng isang sanggol, maliit na may matitinding mata at magulong itim na buhok, at ang kanyang balat ay bahagyang kulay ube. Ito ang iyong kapatid, Mark, ang kanyang ina ay mula sa planetang ito.
Kung dumating ang mga Viltrumites at matuklasan kung mayroon akong bagong anak, isang halong dugong bata, makikita nila siya bilang isang kasuklam-suklam. Napaatras si Mark, nagulat, hindi lamang dahil sa pagkakaroon ng isang kapatid, kundi dahil ang kanyang ama, na minsang winasak ang kalahating lungsod ng hindi kumukurap, ngayon ay may hawak na isang inosenteng buhay na may lambing na tila imposible. Anong balak mong gawin sa kanya? Protektahan siya sa anumang paraan, ngunit para doon, kailangan ko ng mga kakampi. Ang Sayan, na kanina pa na nasa likuran, ay humakbang na may bahagyang mas seryosong ekspresyon kaysa karaniwan. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit hindi ako nakakaramdam ng paggalit na enerhiya mula sa iyo. Ito ay dahil hindi mo nais na lumaban para sa pananakop, ngunit para sa isang bagay na nais mong protektahan, na nagbabago ng mga bagay. At ikaw, ano ka ba talaga? Ito ay isang mahabang kwento, ngunit ako ay isang taong handang lumaban sa lahat ng ito. Nakakabaliw ito, hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang lahat ng ito. Nagkaroon ka ng isa pang anak pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan mo sa aking ina noong umalis ka sa Earth. Mark, ang Viltrumites ay hindi katulad ng ibang mga banta. Hindi sila nakikipaglaban para sa paghihiganti o kaluwalhatian. Lumalaban sila para sa kataas-taasang kapangyarihan. Kung pinaghihinalaan nila na kaalyado ko ang planetang ito, kung alam nilang iba na kami ngayon ng panganay kong anak, buong puwersa silang darating. At hindi ka lamang mamamatay, lahat ay mamamatay. Ibinaba ni Nolan ang kanyang tingin ng ilang segundo na para bang ang bigat ng kanyang mga pagkakamali ay dinudurog siya. Hindi ako naghahanap ng kapatawaran, Mark. Alam kong hindi ko na mababawi ang ginawa ko, ngunit mapipigilan ko itong mangyari muli. Kung ang mga Viltrumites ay pumunta rito at mahanap ang aking anak, wawasakin nila siya at ang mga naninirahan sa planetang ito ng walang pag-aalinlangan. Tapos hahanapin ka rin nila dahil hindi ka nakapakipakinabang sa kanila dahil pinili mo ang Earth at hindi ang Empire. Pinoproseso pa ni Mark ang lahat ng sinasabi nila sa kanya. Galit at kalituhan ang naglalaban sa loob niya. Marami siyang inaasahan sa muling pagkikitang ito, ngunit hindi kailanman lilitaw ang kanyang ama bilang isang desperadong takas na may dalang sanggol at humihingi ng tulong. Lahat ng ito ay iyong ginawa, at ngayon dumating ka para hilingin sa akin na ayusin ito. Hindi ko kayang baguhin ang nakaraan, ngunit kaya kong ipaglaban ang hinaharap. Gawin mo ito para sa iyong kapatid at para sa Earth kung gusto mo silang protektahan. Pinag-cross ni Goku ang kanyang mga braso sa sitwasyong ito, pinagmamasdan ang mukha ng mga Viltrumites na may matahimik ngunit malalim na mga mata. Madalas niyang nakikita ang pagbabago ng mga tao, kung paano nakahanap ng liwanag ang pinakamadilim kung talagang nais nilang protektahan ang isang bagay ng buong puso. Hindi ko alam ang lahat ng nangyari sa pagitan ninyo, ngunit ang alam ko ay naiintindihan ng iyong ama na ang mga nilalang sa planetang ito ay hindi dapat magbayad para sa sitwasyong ito. At iyon ay isang bagay na sinasang-ayunan ko, kaya, sa tingin ko dapat mo siyang tulungan, Invincible. Bahagyang hinigpitan ni Mark ang kanyang kamao sa kanyang tunggalian ng pagkakaunawa ng tama at mali. Ang kanyang ama ay nadurog ang kanyang kaluluwa sa bawat dagok sa labanang iyon sa lungsod at ngayon ay may hawak na isang bata na tila ito na lamang ang kanyang pag-asa. Sige, sa palagay ko hindi ko kayang balewalain ang sinasabi mo. Kaya sabihin mo sa akin, Ama, ano ang eksaktong inaasahan mo sa akin? Magsanay at maghanda, gusto kong lumaban ka sa tabi ko kapag dumating ang mga Viltrumites. Dapat mong malaman na hindi sila darating ng payapa, darating sila sa bawat balak na pumatay. Dagdag pa, kung makita nila akong kasama ang batang ito, susubukan nilang alisin siya, at hahabulin ka rin nila. Alam mo ba kung ilan ang darating? Magkakaroon ng hindi bababa sa 3 elite, halos kasing lakas ko. Kasing lakas mo? Magiging problema yan. Mukhang magandang laban, isang hamon ang babagay sa akin. Napatingin sa kanya si Mark sa gilid, halos magalit sa kanyang sigla. Paano mo maiisip iyon na parang masaya? Dahil kapag ang isang bagay ay seryoso, gusto kong maging nasa aking pinakamahusay na kalagayan upang maprotektahan ang iba, may katuturan sa akin. Nakagawa ako ng maliit na depensa sa planetang ito, at sinusunod ako ng mga Thraxen.
Ngunit hindi sila ginawa upang labanan ang mga Viltrumites, masyado silang marupok, ang revolusyon ay nagpunta sa ibang paraan. Hindi ko sila kayang ipagsapalaran, kaya kailangan ko ng mga mandirigma. Bago siya makapagpatuloy sa higit pang mga detalye tungkol sa plano, isang tremor ang tumakbo sa planeta. Isang hindi nakikitang shockwave ang yumanig sa atmosphere at ang mga ulap ay naghiwalay na parang may malaking bagay na tumusok sa hangganan ng kalawakan. Napagtanto ito, agad na itinaas ni Nolan ang kanyang ulo. Hindi, dumating sila ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Lumingon si Goku sa parehong direksyon, ang kanyang ekspresyon ay ganap na nagbago, agad niyang naramdaman ang tatlong masamang presensya. Tama ka, may tatlo at bawat isa ay may medyo mataas na kapangyarihan. Pagkatapos niyang sabihin yon, tatlong figura ang bumaba ng napakabilis mula sa itaas ng atmosphere. Nang huminto sila sa lungsod, naging malinaw ang kanilang mga silhouette. Sila ay mga Viltrumites. Ang una ay isang matipunong veterano na may higit na lakas kaysa sa iba pa niyang mga kasama. Ang pangalawang Viltrumites ay mas bata na may maikling blonde na buhok at isang matalim na mayabang na mukha. Ang pangatlo ay isang payat na babae, ngunit may agresibong hitsura. Ang kanyang silver na buhok ay medyo kakaiba dahil ginagamit niya rin ito bilang sandata. Nolan Grayson, nagawa mo ang kasalanan ng pagdumi sa iyong bloodline at pag-abandona sa iyong layunin. Ang hatol para dito ay kamatayan.